Buhay, mga ka-agri, kababayan, At kapwa mag-aalaga. kayo ay nakatutok sa isang programang magbibigay gabay, karunungan at inspirasyon sa larangan ng agrikultura at paghahayupan. Ito ang Husay, ang inyong bagong kaagapay sa pag-unlad ng kabuhayang Pilipino. Ako si Kahusay Tir. Ako si Kahusay Tess. Ako si Kahusay Cassandra. At sa bawat episode ng programang ito, tayo magsama-sama upang tuklasin ang mga makabagong kalaman, subok na praktis at mabisang pamamaraan sa pagpapalaki at pag-aalaga ng baboy. Sa panahon ngayon, ang pag-aalaga ng baboy ay hindi na lamang basta hanap buhay. Ito ay disiplina sa isang kabuhayang may potensyal na magdala ng kita, siguro din sa pagkain at pag-unlad sa ating mga komunidad. Ngunit para tayo magtagumpay, mahalaga ang tamang kaalaman mula sa pagpili ng lahi, paggawa ng kulungan, tamang pagpapakain, pag-iwas sa sakit, at tamang pag-aalaga sa bawat yugto ng buhay ng baboy. Dito sa Husay, sama-sama nating hanapin ang kasagutan sa mga tanong na maraming magbababoy kasama ang ating mga eksperto at kapwa husay na may tunay na karanasan sa larangan. Ating pag-uusapan ang mga sikreto ng matagumpay na pag-aalaga. Kaya't ihanda na ang inyong mga tala, buksan ang isip at puso, sabay-sabay natin tuklasin ang daan tungo sa tagumpay. Dahil dito sa Husay, hindi lang basta kaalaman ang aming hatid, kundi kahusayan sa bawat hakbang. Simulan natin sa tamang hakbang para sa malusog na pig. Ang pagpapalahi at pagbubuntis ng isang baboy ay isang siyensa. Dito sa episode na ito, aalamin natin ang tamang paraan ng pagpapalahi ng baboy upang makamit ang pinakamataas na kalidad ng mga biik. Matututuhan natin kung paano pumili ng tamang bore at inahin, at kung paano pangalagaan ang mga buntis na inahin upang masiguro ang isang malusog at masaganang panganganak. Sa mundo ng pagpapalahi ng mga alagang baboy, may mga panahong kinakailangang maging higit tayong mapanuri at maagap. Isa na rito ang pamamahala sa agresyon ng mga barako, isang hamon na kapag napabayaan ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala at pagkasira ng kanilang reproductive performance. Ang agresyon sa pagitan ng mga barako ay karaniwang lumalabas sa panahon ng pagpapalahi. Ngunit ano nga ba ang mga senyales nito? Narito ang ilang senyales: paglalaban para sa teritoryo, pagkakaroon ng malalim na sugat at labis na stress na maaaring makaapekto sa kanilang kakayahang magpalahi. Kaya't mahalaga ang mga hakbang sa pag-iwas. Huwag silang pagsasamahin sa isang kulungan, maglaan ng hiwalay na enclosure para sa bawat barako, gamitin ang mga dividers upang hindi nila makita ang isa't isa. Simple, ngunit epektibong solusyon para sa katahimikan sa kulungan. Ngunit hindi pa rito natatapos ang ating tungkulin. Ang pangasiwa sa mga barako ay nangangailangan ng masusing pagsusuri. Bago gamitin sa pagpapalahi, siguraduhing malusog ang barako. Bigyan ito ng sapat na nutrisyon na mayaman sa protina, vitamina A at E para sa mas mataas na kalidad ng sperm production. Ang malusog na barako ay barakong handang magtagumpay. At sa huli, mahalaga ring bigyan pansin ng maayos na paglilipat ng inahin sa lugar ng pagpapalahi. I-verify kung ito'y nasa tamang estrus cycle na nga ba at tiyaking tahimik ang kapaligiran. Iwasan ang biglaang pagbabago dahil sa ganitong panahon, ang katahimikan ay kakampi ng tagumpay. Sa tamang kaalaman at pangangalaga, mas nagiging maayos ang proseso ng pagpapalahi ng baboy. Iwas stress, iwas away, mas mataas na tsansa ng matagumpay na pagbubuntis. Abangan pa ang iba pang kaalaman dito lang sa Husay, kung saan ang bawat magbababoy ay bida. Tumako naman tayo sa gabay sa ligtas na panganganak. Sa episode na ito, ating pag-uusapan ang mga kritikal na hakbang sa panganganak ng baboy. Mahalaga na ang inahin ay may tamang kalusugan at malinis na kapaligiran upang magsilang ng malusog na biik. Tatalakayin natin ang mga pamamaraan sa pag-monitor ng inahing bago at pagkatapos panganak. Pati na rin ang mga unang hakbang upang matulungan ang mga biik sa kanilang mga araw. Magandang araw mga kahusay. Ngayong araw, tatalakayin natin ang tungkol sa panganganak ng baboy.
Una ay ang pagkukumpuni ng kulungan ng inahing baboy. Ang pagkukumpuni ng kulungan ng inahing baboy ay mahalaga upang mapanatili ang kaligtasan, kalusugan at kaginhawaan ng mga baboy. Maiwasan ang pagkalat ng sakit, mapabuti ang produksyon, makaiwas sa mataas na gastos sa pag-aayos at mapahaba ang buhay ng kulungan. Ang pagkukumpuni ng kulungan ay isang susi sa maayos sa pag-aalaga, kalusugan at produktibidad ng inahing baboy at ng kanilang mga biik. Na ang kulungan ay dapat laging tuyo, walang malakas na ihip ng hangin at may katamtamang init. Pangalawa ay ang pamamahala sa agresibong inahing baboy upang maprotektahan ang mga biik. Ang pamamahala sa agresibong inahing baboy upang maprotektahan ang mga biik ay maaaring gawin sa pamamagitan ng tamang pagpapakain at pag-aalaga upang mapanatili ang kalusugan at mabawasan ang stress ng inahin. Paggamit ng angkop na kagamitan sa kulungan at pagbibigay ng ligtas na kapaligiran na magpapababa ng agresibong pag-uugali. Mahalaga rin ang regular na pagmamasid upang maagapan ang anumang senyales ng agresyon at mapanatili ang kaligtasan ng mga biik, habang pinapabuti ang paggagatas ng inahin para sa mas malusog na paglaki ng mga biik. Kabilang rin dito ang gawain sa paggugupit ng ngipin, pagputol ng buntot at pagkakapon. Paggugupit ng ngipin ng biik. Ang mga biik ay may 8 matutulis na ngipin o needle teeth. Ipinapayo na putulin ang mga ito upang maiwasan ang pagkasugat at pagkasira ng mga suso ng inahin. Nakakatulong din ito upang maiwasan ang mga galo sa katawan ng mga biik kapag sila ay nag-aaway. Mahalaga rin ang pagputol ng ngipin upang hindi ito lumaki o humaba kapag ang mga biik ay lumaki na bilang barako o inahin. Mas tigtas din ito para sa mga nag-aalaga ng mga baboy. Putulin ang upper 1/4 o 1/3 ng ngipin. Huwag isagad sa galagid sapagkat ito ay makakasama sa biik. Gumamit ng tooth clipper. Pagpuputol ng buntot ng biik. Mahalagang putulan ng buntot ang mga biik pagkasilang o sa loob ng 3 araw pagkasilang upang maiwasang magka-impeksyon ang puwet ng inahin or breeder. Panghuling sinasagawa ay ang pagkakapon ng biik. Ang pagkakapon ay pagtatanggal ng bayag ng baboy. Ito ay ginagawa kapag ang mga biik ay 5 o 10 araw ang edad para mas mabilis ang paghilom at mas mahaba ang posibilidad na impeksyon ang mga sugat. Sa edad na ito, mataas pa ang antas ng antibodies sa katawan ng mga biik mula sa colostrum. Kapunin lamang ang malusog, malakas at hindi nagtataing mga biik. Ang pagkakapon ay ginagawa upang maiwasan ang mga amoy sa karne o bore taint kapag kinatay at upang hindi maging sexually active ang mga baboy para maiwasan ang di napapanahong pagkasta ng mga barako. Muli, ako si Cassie, ang inyong kahusay. At ngayon naman ay alamin natin ang tungkol sa pamamahala ng kulungan ng mga biik. Matapos ang panganganak, ang mga biik ay nangangailangan ng tamang pag-aalaga. Sa episode na ito, tututok tayo sa kung paano natin dapat ayusin at pangalagaan ang kulungan ng mga biik. Tatalakayin natin ang mga pangunahing aspeto ng pamamahala ng kanilang espasyo tulad ng tamang temperatura, kalinisan at nutrisyon. Ang tamang pagpamahala sa kulungan ng mga biik ay susi upang sila ay maging malusog at mabilis na makita. Pagkatapos manganak, siguraduhin malinis, tuyo at ligtas ang kulungan ng mga biik. May tamang temperatura, sapat na tubig at pakain. Ang pagwawalay ay ginagawa sa edad na 30 araw at 7 kilo ang timbang. Huwag iwalay ang mas mababa sa 6 na kilo. Sa araw ng pagwawalay, bigyan ng 100 at 150 gramo ng pakain bawat biik. Huwag busugin at dagdagan ito unti-unti araw-araw. Ilipat sa nursery pens pagkalipas ng 3 hanggang 5 araw sa kulungang tuyo, mainit at hindi mahangin. Pagsama-samahin ang magkakasing laki para iwas gulo. Kung may agresibong biik, bigyan ng laruan, lagyan ng suka sa leeg o ihiwalay. Huwag agad paliguan ng bagong dating na biik at hintayin ang 3 araw bago basain. Bigyan sila ng malinis na tubig na may multivitamins sa loob ng 3 araw at pakain ng paunti-unti upang maiwasan ang pagdumi. Sa unang linggo,
purgahin laban sa bulati at galis. Sa ikalawang linggo, magbakuna ng hag kolera o ayon sa payo ng veterinaryo. Iwasan ng stress mula sa gulo, ingay, pabago-bagong pakain at marahas na pagtrato. Magpalit ng damit at sapin sa paa bago pumasok ng kulungan. Huwag hayaang lumapit ang ibang tao o hayop sa kulungan. Kumonsulta agad sa eksperto kung may sintomas ng sakit. Ngayon naman ay narito tayo sa hakbang sa tamang pagpapalaki mula sa biik hanggang sa pamilihan. Ang huling hakbang sa ating episode na ito ay ang pagpapalaki at paghahanda ng mga baboy para sa ating pamilihan. Sa segment na ito, tatalakayin natin ang tamang nutrisyon at pagpapakain upang mapalaki ng maayos ang ating mga baboy sa kanilang pinakamainam na kondisyon para sa merkado. Alamin kung paano mapapabuti ang kanilang kalusugan at kalidad ng karne at kung paano maayos na ihanda ang mga ito bago ipagbili sa pamilihan. Para naman sa tamang pagpapalaki ng ating mga baboy, ang kulungan ay kinakailangan na maging malinis, may sapat na liwanag, ventilasyon at espasyo. Karaniwang ang sukat ay 1 metro bawat baboy na palalakihin hanggang 90 hanggang 100 kilo. Ang pakainan ay 30 to 35 cm ang haba, 15 cm ang lalim at 40 cm ang lapad. Gumamit ng nipple drinkers para laging may inuming tubig. Ang sahig ay dapat may 3% slope para madaling matuyo at hindi maipon ang dumi. Siguraduhin sapat ang pagkain, malinis ang inumin at regular ang pagbabakuna at deworming. Timbangin ang baboy gamit ang hanging scale. Karaniwang timbang sa pagbenta ay 90 hanggang 100 kilo o pataas pa. Para naman sa pagkakarga at pagdadala sa pamilihan, iwasan ang pagkakarga tuwing mainit ang araw. Gumamit ng rampa na banayad ang akyat, hindi madalas at may side rails. Huwag siksikin ang baboy sa truck at maglaan ng sapat na espasyo para hindi sila masaktan. Iwasan ang lubak, biglaang preno at malalakas na ingay. Panatilihin kalmado ang paligid habang ikinakarga upang iwas stress at injury na maaaring makaapekto sa kalidad ng karne. At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Husay. Sana'y marami kayong natutunan na bagong kalaman na agad ninyong maisabuhay sa inyong babuyan at kabuhayan. Tandaan, ang tagumpay sa pag-aalaga ng baboy ay hindi nakukuha sa swerte, kundi sa tamang kaalaman, dedikasyon at disiplina. Sa bawat baboy na pinapalaki ng maayos, ay may pamilyang pinakakain, may kinabukasang mabuo. Muli, ako si Kahusay Tin. Ako si Kahusay Cassie. Ako si Kahusay Leslie. At sa ngalan ng buong Husay Team, kami nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Abangan ang susunod nating episode kung saan muli tayo matututo, makikinig at magsama-sama sa pagbuo ng mas mahusay na kinabukasan. Dito lang sa Husay kung saan ang talino at sipag ng Pilipino ay ating pinagbubuklod sa tunay na kahusayan.